Sa pagdiskubre ng isa pang natural gas field sa Malampaya area, iisa siyempre ang tanong na marami. Bababa ba ang presyo ng kuryente? Ito po, hindi po yan otomatiko. Bakit? Tingnan mo na lang ang unang Malampaya Gas to Power Project na nagsimula ng commercial production noong taong 2002. Ang naidulot ng Malampaya Gas Project ay stable power supply at stable prices, hindi po low prices. Lalo na pag-akyat baba ang presyo ng imported fuel sa pandaigdigang merkado. Bakit kamo? Dahil karamihan po ng ating kuryente ay hindi naman galing sa natural gas, gaya po ng nilalabas ng Malampaya. 60% or 60% ng ating kuryente ay galing po sa mga coal-fired power plants. Mga 20% galing po sa geothermal at hydropower at mga nasa 18% lamang ang mula po sa natural gas. At ito pa, may mga pagkakataon na mas mura magangkat ng uling para sa mga power plants kaysa sa gumamit po ng natural gas. Ganyan talaga ang pandaigdigang merkado. Dagdag lang, ang sineserbisyo naman ng Malampaya Gas to Power Project ay ang 4 na gas power plants na nagbibigay ng kuryente sa Luzon Island. Mga 30% siguro ng energy requirements po ng buong Luzon. So, hindi po direktang nakikinabang ang Visayas at Mindanao sa kuryenteng binibigay ng Malampaya. At marami sa mga power plants natin ay covered ng mga power purchase agreements kung saan nakasaad ang long-term pricing ng kuryente na minsan ay hanggang 25 years. So hindi po nagbabago. Sa kabilang dako naman, mahalaga ang discovery na ito dahil papaubos na po ang orihinal na Malampaya gas field. Sa tansya ng mga eksperto, mauubos itong lumang gas field sa taong 2027. Next year na po. Katunayan, bumaba na po ang production ito ng natural gas at kailangan mag-install ng isang depletion compression platform sa tabi nito para po bombahin at sairin ang natitirang natural gas. At ito pa, kung mag-online na ang bagong Malampaya East, tuloy-tuloy lamang ang government revenues na makukuha dito gaya po ng mga taxes at mga royalties. Sa lumang Malampaya gas field, umabot po sa higit 600 billion, possibly 700 billion pesos ang nakokolekta ng gobyerno na dagdag pera mula po sa likas yaman mula sa ilalim ng dagat. Yun lang, nakita natin noong taong 2009 ang Malampaya Fund Scam kung saan 900 million pesos mula sa Malampaya Funds napunta sa mga peking NGO. May bago na ngang Malampaya gas field pero hindi pa rin po tapos ang kasong ito. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.